Have a good day, everyone, and I'm back, and I am still Tone, and for today's video, ang atong paghahisgutan is all about the administrative liabilities of barangay officials nga nag-ignore o nag-tolerate sa drug activities din sa atong barangay. So, this is very useful, no? And makadugang og update informations ngadto sa mga barangay officials ilabi na sa komunidad dinha sa ato ang matag barangay. So dila to nga lang no ato nang pagasugdan ang ato ang paghahisgutan karon nga mao ang gitawag nato og administrative liabilities sa barangay officials nga nag-ignore o nag-tolerate sa drug activities. So, kabalo naman gid ta no nga ang mga barangay officials o ang barangay officials nga frontliner sa peace and order kung magpasagad or magpabaya o mo-tolerate no sa illegal drug activities dako kaayong epekto sa safety sa komunidad o usab no dako usab ang legal consequences nila ani. So mga barangay officials ilabi na dinha sa matag barangay kini atong timan-an no nga gi-considered gayud kita nga mga frontliners dinha sa ato ang barangay no maoy magpas nga kung magpasagad mo kung magpabaya mo or mo-tolerate mo sa illegal drug activities dinha sa inyong barangay dako kaayog epekto sa safety sa komunidad no dinha sa atong barangay ug dako usab ang legal consequences ninyo ani. So mo kani siya no ang ato ang mga pag-atubangon no if ever kung ang barangay officials no wala nagpabaya siya ni kabahin aning illegal drugs activities na sa ato ang matag barangay. So una is ang ato ang gitawag og negligence of duty or a gross negligence or a simple negligence. So base sa revised rules on administrative cases no in the civil service kung ang barangay officials ato ning timan ano kung ang barangay officials kabalo nga na ay drug activities pero walay actions no dinha sa atong barangay nga mahimo siyang ma-charge og simple negligence. Simple negligence kung nagkulang siya, timanan. Simple negligence kung nagkulang siya sa expected effort or monitoring. Sa penalty ani niya, suspension or reprimand or depende sa severity. Gross negligence of duty. Kung klaro gyud no ang barangay officials or si punong barangay no even the barangay officials kung klaro nga nagpabaya o nagresulta sa pagkalapad no sa drug activities dinha sa inyong barangay kung expand na gid no ang ato ang activities dinha sa inyong barangay legal activities drug legal activities dinha sa inyong barangay so ang penalty ani niya is suspension to dismissal from service. So kinahanglan gid no nga mabinantayan gayud kita no sa atoang barangay. So una is ang atong grave misconduct. If ang official mismo no nagtolerate or knowingly allows drug operation dinha sa barangay. Like for example, wala gipa-implement ang function sa Barangay Anti-Drug Abuse Council or BADAC. Gipasagdan ang known nga drug den or drug user or drug lord dinha sa inyong barangay. Muna example, kung wala gi-forward ang drugs report sa PNP o dito sa PDEA, nag-protect or nag-cover og drug penalties. I'm sorry, drug personalities. No? Kana siya no ang matubangan. Then unsay penalty ani niya no? Dismissal from the service, forfeiture of benefits, then permanent disqualification from the public office. Permanente na gid siya nga disqualified, no?
from the public office. Then aduna po'y gitawag nato nga conduct prejudicial to the best interest of the service. If ang behavior sa barangay official nakadamage sa credibility sa barangay, like for example no, mo ni siya wala maglihok, bisan klaro ng daghan ng drug users, drug pushers din na sa inyong barangay, wala gyapon galihok, kapakaputa-bungol gyapon si kagawad, kaputa-bungol gyapon si kapitan. Wala nagkandak og meeting activity sa badak. Natay badak, no? Kompleto seminars, tanan-tanan, pero walay update, walay meeting, walay mga unsa pa nagdira. So, unsay mahimo sa ato ang barangay? Wala, no? So, unsay penalty nga matubangan ani sa mga barangay officials, labi na ni punong barangay? The suspensions, 6 months to 1 year, or dismissal if grabe ang epekto niini sa barangay. Sunod is ang ato ang violation sa Republic Act 9165, the Dangerous Drugs Act. Although, administrative ni atong topic karon is all about the administrative. Pwede pod mosulod sa criminal liability if officials protects drug personalities. If official receive the bribe gikan sa drug pusher. If the official benefits from the drug money. And if officials facilities drug activities by ignoring it intentionally. No? So, sa may mga posible nga penalties ani matubangan niya? Imprisonment yun. Napay fine and loss of position. So, lisod kayo kung dili ta mo functions, no? Ilabi na nga naatay barangay anti-drug abuse council des kung barangay. Sige tag seminar, sige update ta, tapos pag abot sa barangay wala, no? Wala ma-functions. So kinahanglan mo functions ta kay naatay mga maatubang gayud nga kaso. Failure to active on function as badak. Ato ning timan-an no, matag barangay. Failure to active or functions as badak. The DSWD, the DILG, and the PDEA guidelines requires every barangay to have an active badak. Gibuhat gali na siya Barangay Anti-Drug Abuse Council para maoy magtutok no sa mga ginadiling droga dinha sa inyong barangay. The penalty under the DILG guidelines. So, mo ni siya, no? The administrative sanction, the SUCOS order, the suspension if intentional or repeated. Intentional, tapos na repeated, suspension. So, if, no, gusto pag yun magdaghan pa ng mga pangutana, so you can visit the DILG office near in your municipality. Mangutana mo, tinuod ba ni siya, adto na ba mga sanctions, adto na ba mga kaso, if ever, kung ang badak, wala nag-functions, no? The penalty for this mo na to, the administrative sanctions, the SUCOS order, the suspensions of intentionally or repeated. Ato ginintiman mga barangay officials, labi na si punong barangay, no? Nga mo'y dako kayong katungod nga magtutok sa mga illegal drugs activities dinha sa matag barangay. Insubordination, disobedience to lawful orders. So, if naay directive from the DILG, from the PNP, and to act on drug issues, pero wala ni follow ang official, so penalty ani niya the suspension or the dismissal for repeated offenses. Repeated offenses na, dismissal di ka diretso. Wala na jud na isayhang yun. No? Kung mga tundanan man ta, dapat ato i-functions kung unsa nga ato ang gidalad na sa atong barangay. And tagaanta mo og kumbaga example. Si tanod og si kapitan, si tanod si punong barangay.
kabalo sa drug puser, kabalo siya sa mga users, dira sa matag puro, pero dili mo report. Unsay kaso nga tubangon ani ni Tanod, unsay kaso nga tubangon ani ni Kapitan, unsay kaso nga tubangon ani ni Kagawad Committee on Peace and Order, paminaw no, maminaw ta. Gross negligence plus the grave misconduct. So dili na to basta-basta, no? Nanumpa ta sa ato ang trabaho, tanang aspeto din na sa atong barangay, peace and order sa panadira, ato gayong pagatutukan taman sa atong makaya. Then tapos na apay, like for example no, si barangay captain dili magpatawag og badak meeting for a month, no? Bisan daghan na ang drug reports din sa iyang barangay. Unsay atubangon ni kapitan ani nga kaso? So maminaw ta mga punong barangay, negligence of duty, no? Gapakapitan-kapitan ta unya dili ta kabalo mo patch up or mo minimize aning drug activities din sa atong barangay. Dili na to saligan ang PNP, dili na to saligan ang PDEA, dili ta magsalig sa munisipyo. Una gayud mo lihok ang barangay, then mo connect dayon ta sa PNP, the PDEA o sa munisipyo. If ang official nagdawat og protection money, so Republic Act 9165, the violation is the dismissal, no? So kung naay barangay officials magpasagad, magpabaya o magtolerate sa drug activities, so they can be suspended, tapos removed from the office, disqualified permanently, and then there will be a criminal charge under Republic Act 9165. So, the peace and order is their duty. Ignoring the drugs is punishable. Peace and order is duty na to na sa mga barangay. Labi na po, ignoring the drugs is punishable act. So, thank you, no? Grabe, interesting kayo nga ito ang gisgutan karon. And I do hope that i-share ninyo ni nga mao nga video kay makadugang hatag gayud kini ni nga topic para no sa atong matag barangay, labi na gyud sa komunidad sa atong matag barangay, makabalo sila kung unsa ang functions sa barangay official, sa punong barangay, or even sa barangay anti-drug abuse council. So, thank you and daghang kayong salamat. May God bless us all.